Kung naalala ninyo sa basic accounting or sa financial accounting and reporting, we also discuss cash. So, reviewin muna natin siya ng saglit. So, cash is an asset account. So, under siya ng current assets. So, di ba yung CA natin, meron tayong CFT. Yung C doon, yun yung cash and cash equivalents. So, since it is an asset account, its normal balance is debit. So, kapag sinabi nating normal balance, pag nag-increase yung cash, so ide-debit natin siya. When it decreases, so i-credit naman natin siya. So, kaya pag naka-receive tayo ng cash from dun sa customer natin na nirendera natin na service, so the entry is debit cash and credit service revenue. So, dinebit yung cash kasi nadagdagan yung cash natin. So, kapag naman bumili tayo ng supplies at binayaran natin ng cash, ang entry natin, debit supplies and credit cash. So, naka-credit yung cash kasi nabawasan yung cash natin. So, ganun kasimple lang yung cash na na-encounter natin sa basic accounting or sa financial accounting and reporting. Pero pagdating sa intermediate accounting, mas marami na tayong kailangang tandaan pagdating sa cash. So, unahin na nating i-discuss ang definition ng cash. In a layman's term, cash simply means money, yung pera, so yung coins and currency. However, in the accounting parlance, the term cash has a special and broader meaning and connotes more than money. So cash includes money and other negotiable instruments that is payable in money and acceptable by the bank for deposit and immediate credit. So, pag sinabi natin cash, hindi lang money, hindi lang coins and currency. Other negotiable instrument that is payable in money and acceptable by the bank for deposit and immediate credit. So, for example, pumunta ako sa bangko, may dala akong isang kabang bigas. Sabi ko doon sa bank, ide-deposit ko po itong isang kabang bigas. So, i-accept ba siya ng bank? So, hindi. So, kaya yung isang kabang bigas, hindi nating pwedeng i-classify as cash. Pero kung may dala kong check or cheque, so ide-deposit ko po itong 10,000 na cheque ko. So, i-accept ba ng bank? Yes. So, ibig sabihin, yung cheque ay ika-classify natin as cash. Accordingly, cash includes checks, bank drafts, and money orders, because these are acceptable by the bank for deposit or immediate encashment. So, tandaan nyo yung tatlo na yan, checks, bank drafts, and money orders. So, classified yan and recorded as cash. So, yan yung mga kasama sa other negotiable instruments that are acceptable by the bank for deposit and immediate credit. So, isa-isahin nating i-discuss yan. So, unahin natin yung checks. So, paano ba magkakaroon ng cheque? Or ikaw yung mismo mag-i-issue ng cheque? So, kailangan natin mag-open ng checking account sa bangko. So, checking account, also known as current account, is a form of bank account that allows the holder to make deposits and withdrawals over the counter by writing checks and or using card. So, sino na ba yung nakapag-open ng savings account sa bangko? So, parang ganun lang din yung pag-open ng checking account. Sa savings account nga lang, pagka-deposit mo, ang ibibigay sa'yo ay passbook. But pagdating sa checking account, ang ibibigay sa'yo after mo mag-deposit ay checkbook. Or ngayon, meron na din kasama siyang card or ATM. So, checking and savings accounts differ in many ways. The most distinction is that a checking account can be used to write checks. So, opening checking account is also more expensive with higher initial deposit and maintaining balance requirements than savings account. So, let's say, kunyari, sa savings account, ang initial deposit mo ay 5,000. So, pagdating sa checking account, pwedeng 10,000 or kaya 25,000. So, yung checkbook na i-issue din sa'yo or ibibigay sa'yo ng bangko, so, meron ding bayad yun. So, kaya sabi, mas expensive yung pag-open ng checking account kesa sa savings account. How does a checking account work?
So, saan ba natin magagamit yung checking account? The ability to write checks is what defines a current account. Besides na nagiging requirement na siya for loan amortization, kunwari nangutang ka ng house and lot sa isang developer, i-require ka nila na instead cash yung pambayad mo, checks yung i-issue mo. So, checks are also a safer and more convenient way to pay a large sum of money. So, for example, nag-purchase ka ng lupa, nabili mo ng 1 million, so instead of bringing cash na 1 million, mas secure or safe na ang dala mo ay cheque. So, kahit mawala or makuha ng iba yung check, if they are not authorized or hindi nakapangalan sa kanila ang cheque, hindi nila basta ma-encash or made-deposit. So guys, ito yung tandaan ninyo. Kapag tayo yung nag-issue ng cheque, so tayo yung nagbigay ng cheque, so ibig sabihin tayo yung nagbabayad. So pwedeng tayo yung buyer or kaya tayo yung nangutang. So ang tawag sa atin ay payor. Pero kapag tayo naman ang naka-receive ng cheque, so ibig sabihin tayo yung binayaran ng cheque, so tayo yung seller or kaya tayo yung nagpautang, ang tawag naman sa atin ay payee. So, ganito yung itsura nung check. There are several lines that must be completed by the payor. So, una na dyan, yung date. So, the date must be written on the line in the top right corner of the check. So, ito yung date natin. So, let's say, ang date natin ay September 27, 2023. So, yung susunod, payee's name. So, payee's name is written on the first line in the center of the check. So, this is indicated by the phrase, pay to the order of. So, kung dito, let's say, ang babayaran natin ay si Juan de la Cruz. So, ang ilalagay natin dito ay Juan de la Cruz. So, ibig sabihin, ang pwede lang mag-encash or mag-deposit ng cheque na yan ay si Juan de la Cruz. But may mga cheque kayo na makikita na ang payee nakalagay cash. So, pay to the order of cash. So, kapag ganun, ibig sabihin kung sino yung bearer ng check ay siya yung pwedeng mag-encash or mag-deposit ng cheque. So, kaya kapag ganun, kahit sino yung may dala ng cheque, kung pay to the order of cash, so pwede niyang i-encash or pwede niyang i-deposit. So, after nun, the amount of the check in peso is filled out in the next to the payee's name. Let's say, ang babayaran natin ay 100,000. Okay. Then, the amount written out in words goes on the line below the payee's name. So, kung 100,000 yan, so ilalagay natin 100,000. Okay. And yung last, the payer signs the check on the line at the bottom right corner of the check. So, the check must be signed to be considered valid. So, ito kunwari ako. Okay. So, ganyan yung makikita natin na check. So, yung nandito, ito yung date. Okay. So, ito yung payee's name. And ito yung amount in peso. And ito naman, amount in words. And ito yung payer's signature. So, yan yung makikita nyo pagdating sa check. Lagyan na natin ng journal entries. So, ipapakita ko yung mga possible entries sa books ng entity. Let's say tayo si Company A. And ipapakita ko din yung entries naman pagdating sa bank.
So, pagdating sa second chapter, sa chapter 2, madidiscuss din natin yung bank reconciliation. So, kaya madidiscuss ulit natin yung mga entries na yan. But, diniscuss ko na din dito sa chapter 1 yung entry sa bank para mas madali nating maintindihan kung bakit i-add or ima-minus or i-include or i-exclude yung checks na na-receive or kaya ay yung na-issue natin. Okay? Unahin na nating i-discuss kapag nagkaroon tayo ng initial deposit or kapag nag-open ka ng account sa bank. So, ang entry ni Company A, debit cash in bank and credit cash on hand. So, nakaseparate yung cash in bank natin and yung cash on hand. So, babawasan natin yung cash on hand natin kaya naka-credit at ilalagay natin or madadagdagan naman natin yung cash in bank natin. So, kaya naka-debit ang cash in bank. So, sa basic accounting, cash lang yung ginagamit natin, no? So, dito, sineparate natin yung cash on hand and cash in bank. So, pagdating naman sa libro ni bank, ang magiging entry niya, makaka-receive siya ng cash, siya yung makaka-receive. So, kaya debit cash. And ang i-credit niya ay yung name ng depositor. So, for illustration purposes lang, so, ibig sabihin, pagdating sa libro ni bangko, nakakredit yung name ng depositor. So, ibig sabihin, meron siyang liability doon sa Company A. Kaya nakakredit. So, but may subsidiary ledger din si Company A doon sa libro ni bank. So, pagdating naman sa mga transactions, pwedeng tayo yung maging payor or minsan tayo naman yung payee. So, yung payor kapag tayo yung nag-issue ng check. So, payee kapag tayo naman yung naka-receive ng check. So, kapag tayo si payor at nag-issue ka ng check in payment of an account payable, so yung entry is debit accounts payable and credit cash in bank. So, nag-debit ka ng accounts payable kasi mababawasan yung liability, i-credit natin yung cash in bank kasi mababawasan yung cash natin dun sa bank. Once na dineposit or in-encash, ni payee yung cheque natin. So, pagdating sa libro naman ni bank, ang magiging entry niya, debit Company A kasi babawasan niya yung liability niya kay Company A dahil maglalabas siya ng cash or mababawasan yung cash niya once na na-encash ni payee yung cheque na galing or yung dinraft or inisyu ni payor. So, pag tayo naman si payee, so tayo naman yung naka-receive ng check as collection and then dineposit natin sa bangko. So, ang entry natin, debit cash in bank, madadagdagan yung cash natin sa bangko, babawasan naman natin yung accounts receivable kasi naka-receive tayo ng collection. So, pagdating naman sa libro ni bank, ang magiging entry niya, so since nag-deposit tayo, ang entry niya, debit cash, madadagdagan yung cash niya. And, i-credit niya ulit si Company A. So, madadagdagan yung liability niya madadagdagan yung liability niya kay Company A. Kaya nakakredit si Company A. Para mas madaling maintindihan kung paano mag-work yung checks, so magbigay pa tayo ng example. So, dito, kunwari, si buyer, siya yung payor, siya yung nag-issue ng check. Si seller, siya yung payee, siya yung makaka-receive ng check. So, may dalawang banks tayo dyan, si receiving bank and si paying bank. Si paying bank, let's say kunyari lagay natin si BPI. Si paying bank, siya yung bank ni payor. Okay? So, bank siya ni payor. Si payor, nag-open siya ng checking account kay BPI. So, let's say naglagay siya ng 100,000 dyan. So, meron siyang checking account na 100,000 kay BPI. Every time na mag-i-issue ng check si payor, ang magbabayad ay si BPI at ibabawas naman ni BPI sa account ni payor. Okay? So, example, si payor or si buyer bumili ng goods kay seller. So, kunwari bumili siya ng goods 15,000. So, nag-issue siya ng check. So, ang magiging entry na buyer, every time na nag-issue siya ng check,
i-credit niya yung cash in bank. So, kung dyan, nagbili siya ng goods, so debit inventory, 15,000, and credit cash in bank, 15,000. So, anong kinredit niya? Nag-credit siya ng cash in bank. So, nagbawas siya, binawasan niya na yung account niya kay BPI. So, kinredit niya na agad yung cash in bank. Okay? So, ibig sabihin, sa record ni buyer, kung meron siyang 100,000 na cash in bank sa record niya, so, binawasan niya na agad yan ng 15,000. Nung nag-issue pa lang siya ng check. So, ibig sabihin, para sa kanya, ang cash in bank niya na lang ay 85,000. So, kay seller, si seller, napunta na sa kanya yung check na 15,000. Si seller may sarili siyang account or may sarili siyang bank. So, let's say, BDO. So, meron siyang account kay BDO. So, ito yung receiving bank. So, pumunta ngayon si seller kay BDO. Yung cheque na 15,000, idiniposit niya ngayon kay BDO. Okay, so ang tawag dun sa kay BDO, receiving bank. So, pinresent ni seller yung 15,000 na cheque, yung 15,000 na cheque kay BDO, ide-deposit niya. Okay. Si seller, ang entry niya, nung na-receive niya yung check, e-entry niya na yan sa libro niya, at ide-deposit niya na dun sa kay BDO na debit, cash in bank, and credit sales, 15,000. So, idinebit niya na yan kay cash in bank. Okay? So, kanino niya pinresent yung 15,000 na cheque kay BDO? Si BDO, yung receiving bank, magre-request ngayon kay paying bank na bayaran siya ng 15,000. So, mag-allocate na si receiving bank ng 15,000 para kay payee at ilalagay doon sa account ni payee. So, si receiving bank, si BDO, magre-request ngayon kay BPI na bayaran siya ng 15,000. So, yung pag-request na yan, meron tayong tinatawag na clearing days. Okay? So, 1 to 3 days yan. So, ibig sabihin, once na na-clear ni BPI na merong sufficient funds si payor sa account niya, so, dun niya babayaran ngayon si receiving bank. So, kapag binayaran niya na si receiving bank na 15,000, so, ang gagawin naman ni BPI sa account ni payor, dun pa lang niya ibabawas yung 15,000. So, ibig sabihin, makikita nyo dyan na merong difference pagdating do sa timing ng recording, no? So, dito, once kay buyer, si payor, once na nag-issue siya ng check, automatic nire-record niya na agad as deduction sa cash in bank niya. But, kailan i-deduct ni paying bank yung 15,000 na in-issue ni buyer? Once na nagkaroon ng request na bayaran niya yung receiving bank. Okay, so since magkaiba sila ng bangko ni seller, so dun pa lang niya ibabawas sa account ni payor. Okay, so parang kunyari lagyan natin ng date. So kunwari ito si buyer, bumili siya ng goods September 27. So nung September 27 nag-issue siya ng check. Tapos si seller ay ipinresent niya kay BDO yung check ng September 28. So, kung 3 days, 1 to 3 days ang clearing, so, pagdating kay paying bank, i-deduct niya dito, let's say, October 1, yung 15,000. Yeah? So, babayaran niya na 15,000 si receiving bank. So, dun pa lang papasok yun sa account ni payee, yung 15,000 once na na-clear na at binayaran na ni paying bank si receiving bank. So, ibig sabihin, kay buyer, kay payor, dineduct niya na agad yung 15,000 noong September 27. Pero kay paying bank, kailan niya pa i-deduct? October 1 pa. Okay? So, dito sa example na to, pinakita natin yung entries sa libro ni payor, ni payee, tsaka nung bank.
So, kasi sa Intermediate Accounting 1, dito sa Chapter 1 natin, ay makaka-encounter kayo ng mga problems na pwedeng ikaw si payer ngayon, tapos sa susunod na problem naman, ikaw naman si payee. So, kaya ganyan yung process, no, pag nag-issue ka ng check. So, from kay payer hanggang sa madeduct ni paying bank dun sa account ni payer. So, kaya pag ikaw ang nag-issue ng check in payment of an account payable, so ang entry natin, debit accounts payable and credit cash in bank. So, ibig sabihin ikaw si payer. Ikaw yung nag-issue ng check. So, once na nag-draft ka or nag-issue ka ng check, so automatic, ikinikredit niya na yung cash in bank. Okay? So, but pagdating dun sa paying bank, kung saan siya nag-open ng checking account, so ide-debit niya yung depositor, si company A, and ikikredit niya yung cash once na babayaran niya na si receiving bank. Okay? So, dun niya palang ibabawas dun sa cash niya at ibabawas dun sa account ni payer. Okay? So, kapag ikaw naman ang naka-receive ng check, so, ibig sabihin, tayo naman si payee. So, kung tayo si payee, so, naka-receive ka ng check, tapos ide-deposit natin yan sa bangko natin. So, ang i-entry naman natin ay debit cash in bank and credit accounts receivable. Okay? So, once na na-receive natin yung check, at ide-deposit natin siya sa bangko, so ine-entryhan na natin ng debit cash in bank. But, sa libro ni bank, dun sa receiving bank niya, okay, so kailan naman niya ide-debit yung cash at i-credit yung company A? Kapag nakakolekta na siya dun sa paying bank. Okay? So, dun niya ide-debit sa cash at i-credit niya kay company A. Or, ibig sabihin, dun niya palang idadagdag sa account ni payee. Okay? So, dito, i-discuss ko lahat muna ng may kinalaman sa checks. So, kaya pag tinignan niyo yung libro nyo sa Intermediate Accounting Volume 1, hindi yung pagkakasunod-sunod sa libro, yun yung pagkakasunod-sunod ng discussion ko. So, ang ginawa ko, lahat muna ng may kinalaman sa checks, yun muna yung i-discuss natin. Okay? So, para makita nyo yung difference and mas madali siyang maintindihan. So, unahin muna natin yung undelivered or unreleased checks. So, ano ba yung undelivered or unreleased checks? So, undelivered or unreleased checks is one that is merely drawn and recorded but not given to the payee before the end of the reporting period. So, pag sinabi nating undelivered or unreleased checks, so dinro, nag-draft na ng check si payer, ine-record niya na, pero hindi niya pa dinideliver or hindi niya pa nire-release yung checks kay payee before the end of the reporting period. So, for example, ang reporting period natin ay December 31, 2023. Okay? So, si payer, so, nagbayad or magbabayad siya kay payee ng 15,000. So, naggawa siya ng cheque, nagdraft siya ng cheque noong December 1, 2023. So, once na nagdraft na siya ng cheque at ine-record niya na yan, ang ginawa niya, ang in-entry niya na dyan, debit accounts payable, 15,000 and credit cash in bank, 15,000. So, ibig sabihin, as of December 1, ikinredit niya na agad yung 15,000 dun sa cash in bank niya. So, let's say, kunyari, meron siyang 100,000 dun sa cash in bank niya. So, ay, sa cash in bank, dun sa bank niya, no? So, ito yung paying bank, let's say, si BPI. So, meron siyang 100,000 dito. So, since nung December 1, dinidak niya na, kinredit niya na yan. So, dito, binawas niya na agad yun sa account niya. So, magkano na lang sa record ni payer yung cash in bank niya? 85,000. But, yung cheque na yan, hindi niya pa inirelease or hindi niya pa ibinigay kay payee. No, as of December 31, 2023. Kailan niya palang naibigay? January 2, 2024.
So, since ang reporting period natin ay December 31, 2023, so it means yung cheque na 15,000 ay undelivered or unreleased checks. Okay? So, hindi niya yan na-deliver as of December 31. Kailan niya pa dineliver? Kailan niya palang na-i-deliver? January 2, 2024. So, ang tawag, undelivered or unreleased check. So, kapag ganyan, anong gagawin natin pag tayo si payor, meron tayong undelivered or unreleased check? So, ang ginawa niya, kinredit niya na agad sa cash in bank. But, ang tanong, doon kay paying bank, di ba kay BPI, magkano pa rin ang cash niya as of December 31, 2023? So, magkano pa rin ang cash niya? So, 100,000 pa rin. Bakit 100,000 pa rin? Hindi pa niya ibinabawas yung 15,000. Bakit? Hindi pa nga na-receive ni Payi yung 15,000 na cheque. So, kung hindi pa na-receive ni Payi yung cheque ng December 31, 2023, so ibig sabihin, si Payi hindi pa siya pumupunta kay receiving bank or hindi niya pa yan i-deposit kay receiving bank. So, hindi pa nire-request ni receiving bank si paying bank na bayaran siya ng 15,000. So, ibig sabihin, as of December 31, magkano pa rin ang cash in bank niya doon kay sa BPI? 100,000. But si payor, anong ginawa niya? Dinidak niya na. Magkano na lang ang pera niya? Sabi niya doon sa cash in bank niya, 85,000. But ano yung correct? So, since hindi pa naman yan dinideduct ni bank, yung 15,000. So, ibig sabihin, dapat i-record pa rin yan as cash ni payor. Kasi, hindi pa siya nababawas ni paying bank, ni BPI. So, kaya, ang magiging adjustment, so since ito yung in-entry niya na, doon sa libro niya, dinidak niya na agad. So, as of December 31, 2023, ang magiging adjustment niya, i-reverse niya lang yan. Debit, cash in bank, 15,000, and credit, accounts payable, 15,000. So, ibig sabihin, pag dinebit niya yung 15,000, yung 85,000 niya, nadagdagan ulit ng 15,000 sa record niya, so babalik ng 100,000. So, tama bang 100,000 pa yung pera niya kay paying bank as of December 31, 2023? Yes. Nung dinebit niya na accounts payable, ibig sabihin, binawasan niya na yung liability niya kay payee. Pero, totoo bang nabawas na? Hindi pa, kasi hindi niya pa naman talaga na ibabayaran yung 15,000 na utang niya kay payee. So, kaya pag in-adjust natin, ibabalik natin yung accounts payable. So, ang tawag dyan, undelivered or unreleased checks. So, ano yung undelivered or unreleased checks? Recorded siya as cash. Okay? So, sa mga transaction, ang titingnan ninyo guys, pagdating sa problems, so dapat alam nyo muna yung correct treatment. So pag meron kang undelivered or unreleased checks, so recorded siya as cash. So since alam mo yung correct treatment, so dapat part siya ng cash. So ngayon, titingnan mo sa transaction kung yung entity ba ay dinagdag niya ba or included ba dun sa cash. So kung in-include niya ba. So, kung in-include niya yung 15,000 dun sa cash in bank niya, so ano yung tama? Sabi natin, dapat recorded siya as cash. So, kung recorded as cash dapat yan, tapos doon sa problem ay in-include pa rin naman niya sa cash in bank. So, ibig sabihin, wala tayong dapat i-adjust. Ibig sabihin, tama yung ginawa ng entity. Pero, kung ang entity ay dinidak niya na agad yung unreleased or undelivered checks dun sa cash niya, so, anong tama? Ang tamang treatment, included siya as cash. Anong ginawa niya? Dinidak na. So, ano yung magiging adjustment natin? So, idadagdag natin sa yung 15,000 dun sa cash. Okay? So, may mga transaction kasi na pwedeng wala kang gagawin kasi correct yung ginawa niya. Ngayon, kung hindi tama yung ginawa ng entity, so yun yung kailangan mong i-adjust. So, pwedeng i-add or i-minus, depende. Diba? Katulad dyan, sa undelivered checks natin, kung si entity, dinidak niya na dun sa cash in bank niya, pero ang correct treatment ay part pa siya ng cash, so ang magiging adjustment natin, since dinidak niya, ibabalik mo, kaya i-add mo siya. Okay? So, bigyan natin ng example para mas madaling maintindihan.
So, ito yung example ng unreleased or undelivered check. So, Thor Company provided the following data on December 31, 2022. So, sabi dito, check drawn on Thor's account, payable to supplier, dated and recorded on December 31, 2022, but not mailed until January 31, 2023. So, ano ibig sabihin? Check drawn. So, ibig sabihin, nag-draft ng check si Thor, payable to supplier, dated and recorded on December 31, 2022. So, kaya pagdating kay Thor, ano ginawa niya noong December 31? So, inirecord niya na yan as debit, accounts payable, and credit cash in bank. Magkano? 500,000. But, ano sabi dyan? But not mailed until January 31, 2023. So, ibig sabihin, as of December 31, hindi niya pa yan na i-release or na ibigay or na deliver dun sa supplier. So, ano tawag dyan? Undelivered or unreleased check. So, ano sabi natin? So, ang correct treatment dyan, kapag meron kang undelivered or unreleased check, so, dapat part pa siya ng cash. So, kasi dito, tinatanong, magkano yung cash under current assets. So, i-include ba natin siya or i-exclude? Okay, so dyan, given lang yung data, given tong mga amount na to, so, ikaw yung kukuha, ikaw yung magkukompute ng cash. Okay, so kasi minsan, merong given na yung total amount, in-include niya na. Okay, so, kaya titingnan nyo mabuti. So, dito, anong sabi? Computein natin yung cash. So, ang tanong dyan, itong 500,000 ba na to, dapat ay include natin sa cash? So, ano sabi natin pag undelivered or unreleased check? So, siya ay included as part ng cash. So, kaya, pag kinumpute natin yung cash dyan, itong 500,000 dapat plus yan. Okay? So, pag ang tinanong sa inyo, ano yung adjustment para dyan? So, since ito, inirecord niya na yan as of December 31, so, magiging adjustment dyan, debit, cash in bank, 500,000, and credit accounts payable, 500,000. Okay? So, ulitin natin, anong sabi natin, anong correct treatment dun sa unreleased, undelivered? So, na-check, so, dapat included siya. So, since ikaw, ang magkukompute pa ng total cash, so, itong 500,000, kailangan mo idagdag sa cash. So, after natin i-discuss yung undelivered or unreleased checks, so, i-discuss naman natin yung post-dated checks. So, ano ba yung post-dated check? So, post-dated check is a check drawn, recorded, and already given to the payee. But it bears a date subsequent to the end of reporting period. So, ibig sabihin, nag-draw ka na, ni-record mo na siya as deduction sa cash mo, kung ikaw si payor, and binigay mo na yan, na-deliver mo na din kay payee. Kaya lang, yung date nung check mo ay subsequent to the date of end of reporting period. So, ibig sabihin, ang let's say, ang reporting period natin is December 31, 2023. Yung cheque ay nakadate ng January 1, 31, 2024. So, kung tayo si payor, tayo yung nag-draw ng check na yan, dinate natin ng January 31, 2024, pero ang reporting period natin ay December 31, 2023. Ang tawag natin dyan, post-dated check. So, tayo yung nag-issue nung post-dated check. Kung ikaw naman si payee, ikaw naman ang naka-receive niyan, so kunyari, na-receive mo na December 31, 2023, so, but nakadate siya ng January 31, 2024. So, para sa'yo, post-dated check din yan. Kaya lang ikaw yung payee. So, ano magiging treatment natin dyan? So, kapag ikaw ang naka-receive ng post-dated check, ito, kunyari, post-dated checks from customer. So, ibig sabihin, tayo dito, sino tayo dito? Tayo si payee. Should not be recorded as cash. So, kung tayo si payee, naka-receive tayo ng cheque na 100,000 pero nakadate ng January 31, 2024, so, hindi natin siya dapat i-record as cash. Bakit?
Kasi ang post-dated check, ibig sabihin nito, kung ang nakalagay niya dyan na date ay January 31, 2024, sa January 31, 2024 mo pa siya pwedeng i-deposit or pwedeng i-encash. So, kahit na-receive mo siya before ng reporting period or mismong reporting period na December 31, 2023, kahit pumunta ka kay bank at sasabihin mo ide-deposit mo yan or kaya encash mo, hindi ka bibigyan ng 100,000 ni bank kasi post-dated check yan. Kailan mo pa siya pwedeng i-deposit? January 31, 2024. So, pag ganun, kapag ikaw ang naka-receive ng post-dated check, hindi siya dapat i-record as cash. So, ngayon, titingnan nyo ngayon kung inirecord ba siya ng entity as cash kung ikaw si payee. Kapag inirecord niya yan as part ng cash, so ano magiging adjustment? I-deduct mo siya kasi hindi siya dapat i-record as cash. Pero kung, let's say, ikaw si payee, post-dated check, naka-receive ka ng 100,000 pero dated January 31, 2024, tapos sinabi do sa transaction na hindi naman niya in-include sa cash yung 100,000 na yan, sa anong gagawin natin? So, wala kang gagawin. Wala kang i-adjust. Bakit? Kasi, ang correct treatment ay hindi siya dapat i-include as cash. Anong ginawa ng entity? Hindi niya din in-include. So, ibig sabihin, tama yung ginawa ng entity na hindi niya in-include. Kaya, hindi mo siya ipa-plus or ima-minus. Wala kang gagawin kasi correct yung ginawa ng entity. Okay? So, what if naman kung tayo yung nag-issue? Ito, issued by the entity. So, ibig sabihin dito, tayo yung payor. Tayo yung nag-issue ng post-dated check. Okay? So, kapag tayo ang nag-issue ng post-dated check, sabi dyan, should be recorded as cash. So, dapat i-record natin siya as cash. Bakit? Kasi, kung ikaw si payor, ang ginawa mo niyan, ikaw na yung nag-issue, ikaw yung nag-record, diba? Recorded, already recorded, and given to the payee. So, ibig sabihin, si payor, i-debit niya na yan as accounts payable and credit cash in bank. But, as of December 31, 2023, i-deduct na ba yan ni bank sa account ni payor? Hindi pa. Kasi nga, ang date ng check-in na in-issue mo ay January 31. Kailan pa pwedeng i-encash ni payee yan? January 31, 2024. So, ibig sabihin, pagdating kay payor, as of December 31, 2023, hindi pa yan ma-i-deduct ni bank. Okay? So, kaya ano dapat yan? Part siya ng cash. So, anong gagawin? Kapag ikaw ang naka-receive ng post-dated, dapat hindi siya included as cash. But kapag ikaw ang nag-issue ng post-dated, dapat included siya as cash. So, tingnan mo sa transaction, kung sinabi dun sa problem na hindi mo in-include as cash yung post-dated check na in-issue mo, so anong gagawin? I-add mo siya. Kasi dapat idagdag mo siya kasi part siya ng cash. Pero, kung ang sinabi sa problem ay in-include mo sa cash yung post-dated check na in-issue mo dun kay vendor or supplier, so anong gagawin natin? Wala ka nang gagawin kasi tama yung ginawa ng entity. Okay, so ganun yung post-dated checks. So, para mas madaling maintindihan din yung post-dated check, so, lagyan natin ng illustration. So, ito si payor. So, nag-draw siya ng check, 15,000, pero ang date niya, January 31, 2024. So, ang reporting period natin, let's say, ang reporting period natin ay December 31, 2023. So, noong December 31, 2023, nag-entry si payor ng debit accounts payable and credit cash in bank 15,000. So, binigay na din niya yung cheque kay payee December 31, 2023. So, but yung date ng check ay January 31, 2024. So, pag pumunta siya dito sa receiving bank, so, kahit na i-deposit niya yung cheque na 15,000, hindi i-accept ni bank kasi ang naka-date January 31. So, ibig sabihin, pwede niyang i-deposit or i-encash yung
15,000 na yan ng January 31, 2024 pa. Okay? So, ibig sabihin, pagdating kay paying bank, so, idinidak na ba ni paying bank yung cash na 15,000 sa account ni payor? So, hindi pa. Kasi, as of December 31, no? So, as of December 31, meron na bang entry si paying bank? So, wala pang entry. Bakit? Kasi, post-dated yan, so pwede niya pang i-deposit or i-encash ni Pay yan ng January 31, 2024. So, kaya pagdating sa December 31, 2023 kay Paying Bank, wala pa siyang entry. Hindi niya pa idinideduct yung cash in bank na 15,000 kay Payor, sa account ni Payor. So, kaya kung ikaw si Payor, yung post-dated check na inisyu mo should be recorded pa rin as cash. Part pa rin siya ng cash. So, ano yung magiging adjustment niya dyan? So, ang adjustment niya dyan, debit, cash in bank, and credit accounts payable, 15,000. So, 15,000. So, kailan pa kasi ma-deduct yan? Kapag dating ng January 31, 2024, na pinresent ni Pay do sa receiving bank at kinlear na ni paying bank. Okay? Pagdating naman kay Pay as of December 31, 2023, dapat niya bang i-include yan as cash? So, hindi. Kasi, ang na-receive niya ay post-dated check. Siya yung naka-receive. Kailan niya pwedeng i-encash yan or pwedeng niyang i-deposit? January 31 pa. So, kaya pagdating na December 31, 2023, so yung 15,000 na yan should not be recorded as cash ni payee. So, kaya tatandaan, pag ikaw si payor, ikaw ang nag-issue ng post-dated check, so, dapat part siya ng cash mo. Kasi hindi pa yan idinideduct ni paying bank. So, hindi pa nadideduct doon sa checking account mo. Pero kapag ikaw si payee, naka-receive ka ng post-dated check, so, hindi mo siya dapat i-record as cash. Bakit? Kasi, kung dito January 31 mo pa siya pwedeng i-deposit or pwedeng i-encash. Kaya hindi siya dapat i-include as cash. So, pagdating sa problem, titingnan nyo guys kung ano yung ginawa ng entity. So, basta ang mahalaga dyan, dapat alam nyo yung treatment. So, pag ikaw si payor, nag-issue ng post-dated, so dapat i-include mo siya as cash. So, dun sa transaction, let's say sa problem, so meron kang post-dated check na in-issue, at in-include mo daw dun sa cash mo. So, ano yung tamang treatment? Dapat. So, anong ginawa mo? In-include. So, may gagawin ka ba? Wala. Kasi tama yung ginawa mo dun sa problem. Pero kung sinabi sa problem na meron kang post-dated check na in-issue at diniduct mo dun sa cash mo, so, ano yung tamang treatment dapat i-include? Anong ginawa ng entity? So, in-exclude niya, diniduct niya. So, para makorek yun, anong gagawin natin? Ia-add back mo siya. So, ia-add mo ulit siya. Kasi part siya ng cash. Okay? So, ganun lang siya. Basta, ang tatandaan lagi, dapat alam nyo yung correct treatment. Okay? So, example ng post-dated check. So, RAL Company reported the checkbook balance on December 31, 2022 at 5 million and held the following items on same date. So, sabi dyan, check payable to RAL. Check payable to RAL. So, una, tayo si RAL. Check payable to RAL. So, payee ka ba o si payor? Check payable to RAL. So, ibig sabihin, payable sa atin. So, ibig sabihin dyan, tayo si payee. Okay? So, payee ka dyan. Dated January 2, 2023. In payment of sale made in December 2022. So, yung check payable to RAL dated January 2, 2023 daw. So, kailan yung reporting period natin? December 31, 2022. So, ibig sabihin, yung na-receive ni RAL na cheque ay post-dated check. So, sabi dyan, dated January 2, 2023 in payment of a sale made in December 2022. So, nagbenta ka noong December 22, pero ang inisyo sa'yo na cheque, January 2, 2023. So, ano yan? Post-dated check. So, ikaw si payee, ano sabi natin? Pag ikaw si payee at naka-receive ka ng post-dated check,
should not be recorded as cash. So, dapat should not be recorded as cash. So, hindi siya part ng cash. So, ano ba ginawa? O, tingnan natin. Sabi niya, not included in December 31 checkbook balance. So, not included. So, anong ginawa ni Ral? Hindi niya daw in-include dun sa 5 million. So, ang question, kung tong 2 million ba na to, i-add ba natin siya? Ima-minus ba natin siya? Or wala kang gagawin? So, ano sabi natin? Ikaw si payee. So, kapag ikaw si payee, naka-receive ka ng post-dated check, hindi mo siya dapat i-record as cash. Okay? So, hindi dapat. But anong ginawa ng entity? Hindi niya sinama. Hindi niya in-include. So, anong gagawin natin? I-add ba o ima-minus or wala? So, wala. So, hindi mo siya i-add, hindi mo din siya ima-minus. Kasi, tama yung ginawa ng entity. Hindi siya dapat i-record as cash. At hindi niya in-record as cash. So, kaya, wala kang lalagay dito sa 5 million. Hindi mo ilalagay na plus 2 million or minus 2 million. So, wala lang. Kasi, correct yung ginawa mo. Okay? So, yan yung post-dated check kapag ikaw si payee. Next, stale check or check long outstanding. So, ang stale check, a check not encashed by the payee within a relative period of time. So, ibig sabihin, nag-issue si payer ng cheque pero kay payee, pero si payee hindi niya pa dine-deposit or ine-encash yung check. So, sabi in banking practice, a check becomes stale if not encashed within 6 months from the time of issuance. So, para masabing stale check yan, kung within 6 months, hindi pa siya ine-encash or dinideposit ni payee. So, sasabihin na natin na stale check. So, for example, si payer, nag-issue ng cheque June 1, 2023. So, in-issue niya yan kay payee, na-receive ni payee, let's say, June 1 din, 2023. But, as of December 31, 2023, so pag tinignan mo June 1 to 2023 to December 31, more than 6 months na. So hindi pa pumupunta si payee kay receiving bank na sinisingil or nire-request si paying bank na bayaran si payee dun sa 15,000. So ibig sabihin, yung cheque na to na kanino pa rin. Hanggang ngayon, as of December 31, na kay payee pa. Okay, so yung 15,000 na kay payee pa. Pero di ba si payer, once na in-issue niya yan, ano na in-entry niya dyan? In-entry na ni payer yan, debit accounts payable, credit cash in bank, 15,000, 15,000. So anong ginawa na ni payer? Dineduct niya na agad sa cash in bank niya. Pero kay paying bank, as of December 31, 2023. Meron na ba siyang binawas niya na ba sa account ni payer yan? So, hindi pa. Bakit? Kasi hindi pa naman sa kanya pinipresent yung check. So, hindi pa naman siya sinisingil para dun sa check na 15,000 dahil hindi pa ine-encash or hindi pa dinideposit ni payee. So, ang check nasa payee pa rin. Okay? So, anong treatment kapag meron tayong stale check? Okay? So, kapag ang amount ay immaterial, record stale check as miscellaneous income. So, di ba no in-issue ni payer, ano in-entry niya na? Debit accounts payable, credit cash in bank. So, kinredit niya na dito. So, ano magiging adjustment niya? So, kapag daw ang amount ay immaterial, so, babalik niya sa cash in bank, so, ikikredit niya as miscellaneous income. So, kapag immaterial yung amount ng stale check, so miscellaneous income. Bakit? Kasi, kung immaterial yan, maliit lang, maaring hindi na i-deposit or in-cash ni payee yung cheque. Kaya, inire-record natin as miscellaneous income. But if the amount is material, so record stale check as liability. So, kung material yung amount, so panigurado ay ide-deposit or i-encash siya ni payee. So, kaya anong magiging adjustment natin? So, tayo si payer, debit cash in bank,
and credit accounts payable. So, sinet up mo uli yung liability mo kasi panigurado ay sisingilin ka pa ni pay dahil yung amount ay material. So, ang tanong, kailan sasabihin or kailan natin masasabi kung material or immaterial? Sasabihin sa problem kung material or immaterial. So, pag immaterial, recorded as miscellaneous income. So, basta part pa rin siya ng cash ni payor. Kapag ang amount naman ay material, so part pa din siya ng cash, i-record lang natin ulit as liability. Okay? So, yung last na i-discuss natin sa checks ay bank overdraft. So, paano ba natin masasabi na meron tayong bank overdraft? So, when the cash in bank account has a credit balance, it is said to be an overdraft. Okay? So, diba, kapag nag-deposit tayo sa bank natin, so, ito cash in bank, let's say may initial deposit ka 100,000. So, 100,000 yung initial deposit natin doon sa checking account natin. Tapos, nag-draw ka ng check, nag-issue ka ng check 50,000, 30,000, nag-issue ka pa ng 20,000, at nag-issue ka ulit ng 10,000. So, pag tinignan natin yan, ang cash in bank mo na debit 100,000, ang credit mo 110,000. So, pag tinignan natin 110 to 100,000 yung debit, so, meron kang 10,000 na credit balance. So, pag credit balance, anong normal balance ng cash natin? Debit. Pero yung cash in bank mo, naging credit balance. So, ibig sabihin, ito yung overdraft. Okay? So, yan din yung tinatawag natin na bouncing checks. Nag-issue ka ng cheque, pero wala na palang sufficient fund. So, or, makikita nyo, NSF. Pag sinabing NSF, no sufficient fund. Okay? So, yun, overdraft. So, ano sabi dyan? The credit balance in the cash in bank account results from the issuance of checks in excess of deposit. So, ang dineposit mo lang 100, pero ang inisyo mo na cheque 110,000. So, anong gagawin natin pag meron tayong overdraft? So, a bank overdraft is classified as current liability and should not be offset against other bank with debit balances. So, kapag meron ka daw overdraft, so recorded siya as current liability. Okay? So, what if, sabi niya, and should not be offset against other bank with debit balances. Let's say, ito, yung cash in bank natin yan sa BPI. Tapos, meron ka ding cash in bank kay BDO. So, sa BDO, meron kang 50,000. So, paano mo ipepresento na meron kang 50,000 kay BDO, 10,000 credit balance kay BPI? Pag pinresent ba natin yan, yung cash natin ay 50,000 minus 10,000? So, ipepresent ba natin siya at 40,000? So, hindi. Kasi, ito, recorded siya dapat as cash in bank. Itong 10,000 na overdraft should be recorded as current liability. Kaya pagdating sa financial statement, sa balance sheet or financial position, so nakalagay doon, magkakaroon ka ng cash in bank na magkano? 50,000. Pero yung 10,000, i-record mo siya as current liability. Okay? So, sa Pilipinas, hindi inaalaw yung bank overdraft, no? So, iyan yung bouncing check. Kapag nag-issue ka ng bouncing check, so, nag-bounce yung check, so, nag-issue ka ng more than dun sa fund mo, dun sa bangko, so, bouncing check yun or no sufficient fund. So, pwede ka mademanda at syempre, magkakaroon ka pa ng penalty dun sa bank. Okay? So, pag magkaibang bank, so, different banks, so, hindi siya dapat i-offset. Yung overdraft should be recorded as current liability. So, it is to be stated that generally, overdrafts are not permitted in the Philippines. So, but merong exception to the rule sa overdraft. So, pwede siyang i-offset kapag, ito tatandaan ninyo, so, dalawa. Kapag merong 2 or more accounts in one bank and one account results an overdraft. So, pwede mo siyang i-offset kapag 2 or more accounts meron ka dun sa bangko.
So, tapos yung isa, nag-overdraft. So, let's say, kunyari, may account ka kay BPI. So, yung isang checking account natin, so, meron kang account number 1 na 50,000. Tapos, yung account number 2 mo din, so, account number 2 mo, ay meron kang 100,000. Tapos, nag-issue ka ng 120,000. So, ibig sabihin, ito, 20,000, meron kang overdraft. So, ito, meron kang deposit, debit na 50,000. Since, same bank sila, dalawa yung accounts mo dyan, so, pwede mo siyang i-offset. So, pag inireport mo yan, pwede mo ilagay mo dyan, cash in bank, 30,000. Bakit naging 30,000? Bakit naging 30,000? 50 minus 20. So, pwede siyang i-offset kasi same bank sila. So, sabi dyan, when an entity maintains 2 or more accounts in one bank and one account results in overdraft, such overdraft can be offset against the other bank account with a debit balance in order to show cash net of bank overdraft or bank overdraft net of other bank account. So, lalagay mo lang doon, cash in bank natin, cash net of bank overdraft. So, lalagay mo 30,000. So, ano pa yung pangalawa na exception? Overdraft against the other bank is not material. So, kung yung amount ng overdraft natin ay not material, so kahit different banks pa sila, pwede natin siyang i-offset. Okay? So, paano ulit sasabihin na kung material? Sasabihin sa problem. So, kapag immaterial yung amount at nagkaroon ka ng overdraft, pwede siyang i-offset. Yung pangalawa, kapag meron kang 2 or more accounts dun sa isang bank. So, pwede natin siyang i-offset. But generally, ang bank overdraft should be recorded as current liability. So, ito yung example ng bank overdraft. Isabel Company provided the following information on December 31, 2022. So, may makikita kayo dyan, Manila Bank current account number 1, 4 million. And Manila Bank current account number 2, bank overdraft. So, naka-negative siya. Ibig sabihin, meron tayong bank overdraft. Okay. So, ang tinatanong cash and cash equivalents on December 31, 2022. So, paano natin ipepresent tong 4 million tsaka 500,000? So, pwede bang i-offset yung 500,000? So, ano ang rule natin? Pag may overdraft ka, recorded siya as current liability. Pero merong dalawang exception. So, una, kapag may 2 or more accounts ka sa isang bank, pwede siyang i-offset. Pangalawa, kapag immaterial yung amount, pwede siyang i-offset. So, dito, same bank, Manila Bank. So, pag ipinresent natin yan, so, 4 million minus 500,000. So, ilaless natin, yes, pwede siyang i-offset kasi yan ay the same bank, tapos yung isa may bank overdraft. So, pwedeng i-offset yung 500,000. Okay? So, ganun lang siya pagdating sa bank overdraft. So, isa pang example sa bank overdraft. Makita nyo, current account, first bank, second bank overdraft. So, 250,000. So, ang tinatanong cash and cash equivalents on December 31. So, ang question, i-deduct ba natin to yung 250,000 sa cash and cash equivalents natin? So, kunyari ito, first bank 4 million, tapos second bank 250. I-minus ba natin yung 250,000? So, ano unang rule? Current liability siya ang overdraft. May exception kapag same bank with 2 or more accounts. So, same bank ba sila? Ito ay first bank, ito ay second bank. So, hindi sila same bank. So, yung amount ay immaterial. Kung immaterial, pwede siyang i-offset. Sinabi ba na immaterial yung amount? So, hindi. So, ibig sabihin, yung 250,000, hindi siya dapat i-offset. So, i-re-record siya as current liability. So, hindi siya pwedeng i-deduct dun sa cash and cash equivalents. Okay?